Good morning po muli. At ngayon po ay Sabado na and tomorrow po muli bibigyan tayo ng araw ng Panginoon na kung saan po ay tayo po ay dapat pong magsama-sama, magpuri sa Diyos, magpasalamat, sumamba, magkaroon po ng palakasan po sa bawat isa po sa atin. At ngayon nga po ay patuloy tayong magkaroon ng pagkakataon sa buhay na palagi natin gagawin na atas po ito ng ating Panginoon. Alam niyo ba na kapag tayo daw po ay hindi nananalangin, since may mga panahon na hindi kayo malapit sa Diyos, bilang anak ng Diyos, tayo po ay nagkukulang, nagkakasala sa Kanya. Kaya napakahalaga po ng panalangin. Ito po ang patuloy na hinihikayat sa atin ng karamihan po ng sumulat po ng Biblia, and especially po ang banal na Espiritu, ang mayroon pong talagang kaparaanan at paggamit po sa kanila para po ang salita po ng Diyos ay tunay na mahayag. At speaking po sa salita po ng Panginoon, ang akin pong talatang ginamit po ay mahaba, pero meron po lamang siyang isang bagay na pinapakita rito, na ang tao po kasi kung wala pong vision ay mapapahamak. Sabi po, my people will perish because of lack of vision. Ibig ko sabihin, ang tao po ay mapapahamak kapag wala po siyang vision. Ibig ko sabihin ng vision po dito, mga kapatid, sinasabi po sa Proverbs 29:18, na kung saan po mapapahamak ang tao kapag wala siyang vision. Pero yung tao po na mayroon pong pagsunod po sa batas ay siya po ay pinagpala po ng Diyos. At dito nakasalig din po sa ating mga kapatid yung passion po, no, na binigay na ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad, na kung saan pinapakita po rito na nalungkot po ang Panginoon Kristo na makita yung karamihan po ng tao na wala pong vision. Ibig sabihin, wala po silang pagkakaroon ng kamalayan po sa mangyayari po sa kanilang bukas. Wala silang kamalayan sa kamatayan darating po sa bawat isa sa kanila, na kung saan po sabi po ng Biblia, minsang inappoint po ng Diyos na ang tao po ay mamatay at pagkatapos po ay paghuhukom. Dun po sa paghuhukom na mangyayari, mga kapatid, ay isang bagay po ang dapat natin makita. Kung wala kang Kristo at ang salita ng Kristo ng Diyos ay hindi mo binigyang pansin at tinanggap ito at sinampalatayanan, mapapahamak po ang tao. Kaya nga ho, napakalaking bagay po yung passion po, no? At ngayon po may plano po ang ating mga kabataan, dahil ipag-pray po natin na yung tax distribution. Ito po yung malaking bagay na dapat natin maunawaan, sapagkat ito po yung nagbibigay katugunan po doon po sa panawagan po ng Diyos sa tao na magbalik doon po sa Kanya. Mahalagang bagay po na maikitin natin na dapat po maging parte rin po tayo ng mga ganito pong gawain, or kung ano man pong kaparaanan po ang ilalagay po sa atin. Kasi nakalagay po sa Biblia, ang tao daw po ay mapapahamak. At sa buong chapter po ng chapter 6 ng Isaiah ay pinapakita po rito na ang kanila pong sasapitin kung wala po silang vision. Ibig sabihin, wala po silang pagtingin, pananaw at pananiwala po sa salita po ng ating Panginoon. Napakabuti ho ng Diyos kung saan binibigyan ho tayo ng chances, binibigyan tayo ng pagkataon. Sabi nga po, hanggat bukas ang pintuan ng kaligtasan o ang langit, ay marapat po na magsikhay po tayo. Ibig sabihin, mag-strive po tayo na maikalat po ang salita ng Diyos. Kasi nasa kamay po natin ang mga bagay nito. Sabi nga po, sino ang mangangaral sa kanila kung walang mangangaral? Sino magpapaliwanag sa kanila kung walang kapaliwanagan? Kaya naman mabuti po ang Diyos, dapat natin maunawaan na ito po yung bagay na makita ho natin sa buhay. Bagamat meron po tayong mga bagay na
ginagawa. Meron tayong mga bagay na patuloy po na tinataguyod sa buhay. Pero mas tingnan po natin mabuti mga kapatid na ang lahat ng mga bagay na yan, ang lahat ng mga bagay na nakikita po natin ay panandalian lamang po. Pero ang mga bagay na hindi po natin nakikita at ito po ay spiritual na bagay patungkol po sa salita po ng Panginoon at sa paglapit natin sa Kanya at ang relasyon na nasira po noong unang panahon ay magiging maganda po para po sa ating buhay at tayo po ay pagpapapalain po ng ating Panginoon Kristo dahil po sa sumusunod po tayo sa atas po ng ating Panginoon na ikalat, i-share ang support of God. Kaya kapatid, ang hamon po rito paano mo natutugunan ang panawagan sa iyo ng Diyos? At kung may mga bagay kang ninanais, paano itong nagiging makabuluhan po para sa iyo? Ito ba'y makabuluhan lamang dahil meron kang ginagawa o anong mga bagay na nangyayari sa buhay mo? Pero hindi mo ba nakikita na ang panawagan po ng Diyos sa atin ay hindi lamang po sa tinatawag na tayo po ay magkaroon ng ganitong bagay, matamasa natin ng ganitong bagay, mag-angkin tayo ng mga ganitong bagay. Dapat po natin makita na meron pong patuloy na hiningi sa atin ng Diyos. At ito po ay ang i-share po ang kanyang pagliligtas. At ito po ay ang salita ng Panginoon at mismo po personal na paibahagi sa mga tao ang kaligtasan po na ino-offer po patuloy hanggat malaya pa ay magkaroon tayo ng kapasidad na maibahagi ito. Sa ganung paraan ay siguro marahil ay patuloy po tayong umiling at magkaroon tayo ng kahilingan sa karunungan po na ibibigay po sa atin ng Diyos. Lahat po tayo ay walang alam, pero sabi nga po ang Diyos po ang nagbibigay ng karunungan. Basta huwag lang po tayo manangal sa atin po mga sariling kaalaman. Hilingin natin ang banal na Espiritu ang siyang mangusap po para po sa atin. Nang sa ganun po ay makita po natin na tayo po ay sumusunod at tayo po ay pinagpala po ng ating Diyos. Salamat po and good morning.